Tila parte na ng pang-araw-araw nating buhay ang pumila para sa kung ano-anong mga bagay. May pila sa jeep, sa kainan, sa pagkuha ng mga papeles na kailangan natin at marami pang iba. Kaya nga ba ang Pilipinas pwede raw tawaging Republic of Pila o Pilipinas? Si Tina Panganiban Perez on assignment. Si Marivic Culio, isang aspiring OFW. Dinatna namin siyang abala sa pag-ayos ng requirements para sa kanyang pag-alis. Pero malaking bahagi ng oras niya, kakainin ng pakikipagtuos sa mahaba at sari-saring pila. Mula pa lang sa sasakyan niya patungo sa kanyang destinasyon hanggang sa proseso ng pag-ayos ng kanyang mga papeles. Ultimo nga sa pananghalian, kailangan niyang pumila. Wala tayong magagawa, talagang pipila talaga tayo. Siyempre, nakakainis din dahil nga waste time din yun na meron pa kang ibang pupuntahan tapos pipila ka, napakahaba. At bago pa man matapos ang kanyang araw, kakailanganin pa niyang pumilang muli. Aasikasuhin daw kasi niya ang kanyang SSS membership. Pero hindi nag-iisa si Marivic. Tila bahagi na raw kasi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pumila. Sa isang modernong lipunan tulad ng Pilipinas, sa kasalukuyan, na mas komplikado ng mga bagay-bagay, mas marami na pangangailangan ng mga tao, pang-araw-araw at periodically, ang end result po nun, kailangan po natin talagang pumila. Kung tutuusin, wala naman daw masama sa pagpila. Sa katunayan, senyales ito ng disiplina at kaayusan. Ang ibig sabihin nun, nagkakasundo ang mga tao na, oo, gusto natin ng isang bagay na to o kailangan natin ng isang bagay na yan, pero dahil marami tayong may kailangan yan, sige, pipila tayo para wala masyadong gulo. Nagiging negatibo lang naman daw kasi ito kapag pahaba na ng pahaba ang linya. Tingin tuloy ng iba, parusa at abala lang ang pagpila na kailangang tiisin. Wala akong magagawa kasi kailangan ko. Nakakabagot na wala nang magawa maghintay tayo. Siyempre nakakainis din lalo na pag may iba ka pang important na napupuntahan. Siyempre pag nakapila ka, mahaba, sumasakit ang paa mo, nagugutom ka, naabala ka sa lahat ng oras na pupuntahan mo. Ang mahabang pila, tila may implikasyon din daw sa usad pagong na pagunlad ng bansa. Mahalagang oras kasi ang nasasayang sa paghihintay. Parang traffic ang pila eh. Ang traffic sa EDSA, nagko-cost siya ng billions of pesos every year sa Pilipino in terms of work hours na nasayang. Ganon din siguro sa pila, no? May economic cost ang pagpipila. Imbes nagawa mo yan, kailangan nandito ka para kunin yung dokumento o bagay o serbisyong inaantay mo. And sa isang lipunan na pabilis yung pace, time is actually money. And time wasted is money wasted. Pero tulad ng ibang problema, may solusyon naman daw sa mahahabang pila. Tulad na lang daw ng pagdaragdag ng mas maraming counter at pagtatalaga ng mga taong professional sa kanilang trabaho. Ang ibang transaksyon, pwede na rin gawin online. Meron siyang mga forms no, na you can also download from the web so that you can just fill it up. You don't have to queue, hindi ka na kailangan pumila. Pwede kang bumili actually ng mga produkto without going out, without shopping, as in yung titignan mo pa physically. No? For companies with services as well, ganun din. Nakasulat din doon kung ano yung mga serbisyo na binibigay nila, ano yung mga rates. Kaya't si Marivic, imbes na pumunta sa SSS office, uuwi na lang daw at gagawin ang kanyang transaksyon sa pamamagitan ng internet. Since hindi ako pipila, so maaga ako makauwi at meron pa akong mapupunta na ibang pupuntahan at mamasyal at marami pong ibang magagawa. Habang umiigsi ang mga linya at napapabilis sa mga transaksyon, tila nababawasan na rin ang pila-pila nating problema. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kung may dalawang mukha ang isang mamera, may dalawang dulo naman po ang pila. Ang isang dulo, ang pila ay palatandaan ng kaayusan at disiplina. Ang unang dumating sa pila, unang makakasakay ng jeep, unang bibigyan ng ticket, unang makakapasok sa sinihan, unang paglilingkuran. Pumipila po tayo dahil naiintindihan, iginagalang at sinusunod natin ang prinsipyong first come, first serve. Pero sa kabilang dulo, ang pila ay sintomas din ng isang problema. Hassle po ang pumila, lalo na kapag ito ay mahaba at kadalasan. Humahaba ang pila hindi dahil walang kaayusan,
kundi dahil hindi maaasahan ang mga nagpapatupad ng pila. Sa mga opisina ng gobyerno halimbawa, madalas atrasado ang pagbubukas sa mga counter. Kulang-kulang din ang mga empleyado o kaya hindi po matumbasan ng gobyerno ang serbisyong kinakailangang ibigay sa tao. Kaya sa huli, gaya nga ng sabi sa ating report kanina, hindi lang pagod ang naipupuhunan sa mahabang mga pila, kundi higit sa lahat, oras na mahalaga. Ayaw na po nating bumalik sa panahon na walang kaayusan at disiplina. Ang maayos na pila, katumbas ay kaunlaran. Ang mahabang pila, mukha ng kapabayaan.